tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte. And the fact nga, ma'am, ang asawa ng anak ninyo ay appointee ni Marcos Jr. Sabi ko nga, more so na sila ay maging ehemplo ng sambayan ng Pilipino bilang isang malaking negosyo kayo, di ba? At kilala kayo sa lipunan at si Dina ay appointee ni Bangag at Elisa Tanas. How come po na may pumasok sa loob ng hotel nila na pulburon? Now, dito tayo magkakasundo. Panagutin natin. Sabi niyo, mabait ang anak ninyo, ganito. Panagutin mo ngayon, sino sa mga katabi niya, sa mga kasama niya, sa entourage na yon ang nagbigay sa kanya ng pulburon? Okay, so ayan na po. Grabe. Itong ina ni Paulo Tantoco nagsalita na nga po, okay? Ito yung mga maiinit na balita na ating pag-uusapan ngayon, no? Una is ito si Attorney Topacio, naiyak po siya sa kanyang speech, okay? Sa PDP laban, no? At yan po ang ating ire-react ngayon, itong mainit na speech ni Attorney Topacio, okay? Ito ay isang paghahanga kay former President Duterte. Okay? At ito na, pangalawa nating pag-uusapan, ang lahat ng inaabangan ng taong bayan. Ina ni Paulo Tantoco na si Nina Tantoco ay nagsalita na nga patungkol sa kanyang anak. Okay? At pakikinggan natin ito, ang reaction dito ni Maharlika, which is in-encode niya at binasa niya kung ano yung buong detalye sa sinabi po ni Nina Tantoco, ang ina ni Paulo. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, eto, without further ado, pakinggan natin si Attorney Topacio sa kanyang speech. Okay, Attorney Topacio, pasok. Sa kabila ng bagyo hindi lamang sa ating panahon, kundi bagyo na dumapo sa ating bayan mula nang nahalal sa pagiging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Okay na lang. Ako, kung i-compare ko, mas okay na lang siguro yung bagyo na weather na bagyo. Pero kung itong bagyong Marcos na lahat tayo ngayon ay naghihirap at nabubudol, no? Bagyo nga. Tama ka dyan, Attorney Topacio. Alam niyo po, hindi na ako magpapakahaba, marami pang magsasalita. Meron akong isang kaibigan, hindi siya kapanalig natin sa pananampalataya sa politika. Sabi niya, bakit ba panalangin ng panalangin kayong bumalik si Pangulong Duterte? Parang personality cult yung ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi po kami
nananalangin lamang para kay Pangulong Duterte. Tama. Nananalangin po kami sa bayan sapagkat ang ginagawa po kay Pangulong Duterte ang ginagawa sa pinakamaliit na mamamayan dito sa Correct. Pilipinas. Kasi po, tama nga si Topacio ha. Yung mga loyalista, yung mga dilawista, yung mga kakamping, pinklawan, sasabihin nila, itong mga DDS, atat na mauwi itong si Tatay Digong. Unahin nyo muna ang bayan natin na naghihirap. Yan ang ano nila ha. Yan ang argumento nila. Tama. Sabi ko sa sarili ko dyan, kaya nga gusto namin mapauwi yan si Tatay Digong. Kasi proven and tested yan. Yan lamang po ang leader na may yagbols na hinarap niya ang buong problema ng Pilipinas. Kaya, huwag nyo kaming i-blame bakit hanap kami ng hanap sa mga Duterte at gusto naming maiuwi. Kasi yung taong yan lang naman ang nag-eradicate ng droga sa Pilipinas. Tinulungan ang pamilya ninyo na hindi malulong sa droga dahil sa taong yan. At yung taong yan, maraming nagawang infrastruktura. Hindi kagaya ng mga leader nyong bangag, nasaan na kaya yung infrastruktura niya, na credit grabbing lang ang ginagawa niya. So, do not blame us if kami gusto naming mapauwi si Tatay Digong. Kahit nga kapatid ng bangag yung presidente, gustong mauwi si Tatay Digong. Diba? So, sasabihin nyo, bakit? Isang tao lang naman yan eh. Ano yun? Personality clout? Yung sabi nyo? Well, we don't care. Kung anong sasabihin nyo. Gusto naming maiuwi yan si Tatay Digong. Kasi siya ang makapagbabago ng bansang ito. Tingnan nyo, for how many years? Napag-iwanan na tayo ng ibang bansa. May resulta ba ang ating Pilipinas? Maganda na sana yung sinimulang 6 years ni Tatay Digong. Saan ka nakakita ng national ID sobrang bilis? Ngayon, yung national ID ninyo, papel? Nakakahiya kayo? Oh, nabudol nga kami. Kasi importante namin ng taong yang mauwi yan dito. Kasi yan ang didisiplina sa mga buwaya dito sa politiko. Wala na kaming kakampi. Kailangan namin ng isang politician na buwagin ang mga buwaya dito sa gobyernong ito. Oh. Nilalabag ang mga karapatang pantao, binabastos, niyuyurakan, tinatawanan, inaalipusta na parang yung mga namumuno lamang ang may karapatan at may talino para mamuno dito sa atin. Kung napanood niyo po yung pelikulang Moises Padilla ni Leopoldo Salcedo, may eksena po roon na siya po ay nakabitin sa kisame. Puro latay, duguan, pasa ang kanyang katawan. May lumapit na bata sa kanya. Pinainom siya ng tubig. Sabi niya, "Anak, tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte. Sapagkat siya lang..." Tingnan niya si Topacio, naiyak siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, si Duterte lamang yan. Oh. Yan ang sasabihin ng mga anti-Duterte. Si Duterte lamang yan.
Pero hindi nyo ba alam, siya ang representante. Siya ang kumatawan sa lahat ng problema sa Pilipinas. Hinarap niya ang mga oligarchs. Siya ang nag-shutdown sa ABS-CBN na maraming violations. Kung tutuusin nga, marami pang utang ang network na yan. TV network na yan. Maraming utang sa tax. Si Duterte ang may yagballs para singilin ang mga taxes ng mga malalaking tao dito sa Pilipinas. Yang droga. Nakakatakot yan. Kailangan ng isang matapang na politician para harapin itong problema sa droga. Kasi alam naman natin, peligro, delikado yan. Yung usaping droga na yan. Maraming mga sindikato. Pero hindi natatakot si Tatay Digong dyan. Hinarap niya lahat. Kaya, we are very emotional when it comes to former President Duterte na maiuwi yan dito sa Pilipinas. Hindi mauunawaan ng mga taga-ICC kung ano ang aming nararamdamang mga Pilipino na sumusuporta kay Tatay Digong. Masakit yan sa amin. Dahil kami yung mga tao na nakaramdam sa serbisyo ni Tatay Digong. Walang halong promise-promise, walang halong pakyut. Si Tatay Digong, hinarap niya ang problema ng Pilipinas. Tinulungan niya ang pinakamaliit na mamamayang Pilipino. Hinahalikan ang mga batang may sakit. At walang ibang makagawa niyan, si Tatay Digong lang. Walang iba. Kaya we are very emotional when it comes to that. Lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Sinakripisyo niya, He sacrificed His life, His liberty. Kaya nga maalala ko si, pasensya na po si Jesus Christ. Okay? Alam ng Panginoon na maraming kasalanan ang mga tao. Itong si Jesucristo po, siya ang nagsalba sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya ako naalala ko si Tatay Digong Alam niyang walang isang politician na tatayo para uunlad o makapag-step up tayo. Pero si Tatay Digong lang ang gumagawa niyan. Alam niya na ikakapahamak yan sa buhay niya. If you will remember, if you can remember, nung nandoon siya sa eroplano, nasabi niya, heto na yung aking consequence na ito. Pinagbayaran ko na ang aking ginagawa. Yung ibang mga politicians dyan, takot yan Si Duterte po, hindi siya takot. Kaya nga, nandun siya ngayon sa kulungan kasi hindi siya takot. He don't care kung anong mangyari sa kanya. Mamatay man siya, makulong man siya. Importante sa kanya, secure ang bayan niya. Yan ang katotohanan. That's why hindi maintindihan ng mga politicians bakit ang daming sumuporta dito kay Tatay Digong. You will never understand. Kasi kayo, puro pang sariling interest lang ang iniisip ninyo. Si Tatay Digong, wala siyang pera. Wala siyang nakuhang pera para pagserbisyo ng taong bayan. Inuna niya tayo. Bahala na siya.
Kung mamatay siya, makulong siya. Basta inuna niya tayo. No wonder, maraming humahanga sa kanya. And his sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. Correct. Ito po ang nangyari. Kaya maraming salamat po na narito po tayo. At thank you sa ating MC, Greco, nandiyan ka pala. Maraming salamat ang aking boss sa Kaya nga, communication. saludo ako dito nila Topacio. Ito mga politiko na humahanga kay Tatay Digong. Kasi sila yung nakakaunawa eh. Kaya ako, nasasayangan ako sa Duterte talaga. PDP, si Attorney Raul Angdino. Nakita ko rin ng ating kaibigang si Councilor Bong Tolentino. Nasaan ba si Bong? O yan. Yan ang Tolentino hindi traidor. Meron palang Tolentino hindi traidor. Yun, nangyari sa kanya. Nangamote siya. Buti nga sa kanya. Ang mga nanalig, katulad nga ng sinabi, si Tolentino yan yung senador ha. Oh. Nakipagkalyado siya ni Bongbong Marcos. Anong nangyari? Oh, lubog sa Enidoro. Dito hindi po tayo nagpadala sa lapi sa kapangyarihan, sa pribilehiyo. Hindi po tayo gumaya sa kanila na habang naghihirap ang mga Pilipino'y sumasayaw sa New York, nagkikipag-concert sa Duran-Duran. Yan ba ang tamang asta ng isang leader? Fiddling while Rome burns, parang si Nero. Kaya tama po na tayo dito sa Partido Demokratiko Pilipino ay hindi po nadadala sa mga ganyan. Tayo po ay naninindigan. Ngunit ano pong ginagawa nila? Tinatakot po tayo, dinidemanda kami, mga vloggers, mga journalists, kapag nagsasabi ng katotohanan, tinatakot po pati ating mga senador, pati ang ating mga leader, ipadadala din daw sa Hague. Tinatakot lahat ng pangkaraniwang mamamayan. Ginagamit ang NBI, ang PNP, lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit para tayo takutin. Oo nga, pero good luck sa'yo, Bongbong Marcos. Kasi kung mananalo itong si VP Sara sa 2028, di ko lang alam saan pupulutin yun sa Martin Romualdez at si BBM. Ngunit, at si F. Eliza. Huwag po tayong matakot, mga kasama. Huwag na huwag. Sapagkat pag natakot tayo, panalo na po sila. Correct. Huwag po nating hahayaan na sila ay manalo. Kita nyo yung ginawa ng eleksyon kay Ipe, kay Jimmy, kay JV, kay Raul. Dinaya po. Kita nyo. Ang sinasabi ng mga iba na merong nasa pagitan ng transparency server na hindi mo malaman kung anong manipulasyon ang ginawa sa ating mga boto. Sabi po nila, the voice of the people is the voice of God. Therefore, kung ikaw ay hindi mo pinalabas ang boses ng mga tao na boses ng Diyos, ikaw ay demonyo. Kaya't sila po ay mga demonyo. Tayo po ang mga anghel na kailangang talunin sila. Kaya sa pagtatapos, mga kasama, katulad ng sinabi ko, ang kalaban lamang po natin dito ay takot. Ngunit huwag tayong matakot, huwag tayong patatakot sa kanila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, na sa kanilang military, na sa kanilang mga pulis, na sa kanilang NBI, na sa kanilang lahat ng ehensya ng gobyerno, tayo, taong bayan, tayo ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Okay, so ano ha? Yun po ang speech niya. Kasi pagkatapos doon, nagdasal sila. Okay, so, yan. Talking about bakit tayo emosyonal, yun ang dahilan. Yun ang reason bakit hanggang ngayon gusto ng taong bayan maiuwi si Tatay Digong. Okay? Punta na tayo dito. Kaya Nina Tantoco, ina ni Paulo Tantoco, nagsalita na nga. Okay? Ito, si Maharlika ay nangunguna dito na gumawa ng reaksyon. Ano ang nangyari talaga doon sa Beverly Hills, California? Ito, pasok. Alright, so let's go to
Nina Tantoco. Okay, pinrint out ko, Miss Nina Tantoco, ang iyong mensahe kay Amy Marcos at saka kay sa bilyonaryo. Okay, isa-isahin natin to palangga. Itong vlog na ito hindi para para mangutya ng isang namatay na o pamilyang namatay o pamilya ng mga namatay, kundi pagpagising sa kanila o pag-correct ng tama. Tama ba? Pag-correct ng tama. Pag-correct ng mali. Alright, here we go. Okay, balikan natin ang istorya. Ang pag-uusapan natin, dahil nga naglabas na ang coroner's office, o medical examiner, okay, ayan, pinrint natin ito para may kopya tayo, para hindi tayo sa internet. Ayan, pinrint natin mga hitad, okay, na may isang Paulo Tantoco na kasama sa entourage ni Lisa Tanas, at ng kanyang asawa, ang asawa ni Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco. Noong March 8 ay I think, hindi ko lang alam kung anong date sila pumunta dito, siguro March 3, 4, ay nandito na sila sa Amerika para dyan sa Manila Film International Festival na yan, na gamit ang pondo ng bayan. Huwag nating kalimutan, ang salita, ang nagpondo sa kanila ay pera ng bayan. And remember pera natin yun yung pagpunta nila doon sa Beverly Hills. They are enjoying the people's money. Okay? Miss Nina Tantoco, okay? Yes, ito, buti naman, hindi, basahin muna natin. So alam nyo ng istorya nito, wala na tayo doon sa fake document. Tumalo na, iba na naman ang topic ngayon, yung tungkol naman sa overdose. Okay? We'll talk about that, yung overdose. Kasi, pinopoint out ni Miss Nina Tantoco, ito na lang, sabi niya. Ito basahin ko to yan yung sulat niya. Naloka lang ako kasi kung mayaman ka at ikaw ay may-ari ng Rustans, parang hindi dapat ganito yung way ng writing mo. Nag-comment, lang to, parang comment lang to, no? Nag-comment lang siya. Pero syempre, kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, bago mo pakawalan ng iyong communication, it should be polished. Baka naman, during this time, malungkot siya, di ba? Miss Nina Tantoco. Sabi niya, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. Sabi niya, I'm Nina Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time. Okay? Sabi niya, in Los Angeles, California. In the presence of his wife, Dina. Okay? Kaya ko to pinrint para maganon-ganon ko. Mas maganda magsalita para ka nagtuturo, although hindi ako teacher. Okay? Sabi niya, hot water please, darling. Okay? Hindi kasama yun, sa binabasa ko. Okay, sabi niya, the first lady was not involved. No. Tumalo na ako. Sabi niya, he died in... Wait. Where's my mata? Sorry, malabo mata ni Inday. Sabi niya, okay, ito. Ulitin natin, Ulitin ko. Sorry, good evening, Bilyonaryo, Miss Amy. I'm Nina Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9 in Los Angeles, California, in the presence of his wife, Dina. Ayan. So, namatay daw siya, ay kasama niya. Okay. He died, sabi dito, in the presence of his wife, guhitan ko lang to, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Liza Marcos. Tandaan nyo, sinabi ni Nina Tantoco na nung namatay pala si Pawi, yun ang tawag sa kanya, ay kasama niya yung kanyang asawa na appointee ni Marcos Jr., yun nga, social secretary ni Liza Marcos. Meaning, mga kababayan, by admitting ng kanyang nanay, ay talaga naman nandoon yung kanyang asawa. Kaya marami tayong pag-uusapan dito sa ganitong revelation. Ang sabi dito, he died in the hotel room where he and his wife was staying. So meaning, namatay daw si Paulo na kasama si Dina Tantoco. So marami tayo ngayon papasok sa ating isipan. Kung namatay, hindi kung, confirm, nanagurgur o by accident, 'di ba? 'Yun ang sabi ng coroner's report. Okay? Isa-isa natin himayin natin 'to. Ayan, ang sabi dito, namatay dahil sa ang dahilan ng cause of death ay
aksidente. Manner is accident. Sinabi ko nga dito sa nakaraang vlog natin, saan ba siya na aksidente? Paano ba siya na aksidente? Nadulas ba siya? Natumba ba siya? Nahilo-hilo ba siya? Tapos dito sa cause A, mayroong pulboronic effects. Yun na lang ang term natin. Then also, may other significant conditions, probable atherosclerotic or cardiovascular disease. So meaning, mga kababayan, dito muna tayo bago tapusin si Madam Nina Tantoco. So sinasabi niya kasi dito, sinasabi kasi ng report na ang manner o ang pamamaraan ba ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ni Pawi ay aksidente. Hindi ka natin alam kung nauntog, nadulas, tumambling, hindi natin alam. Pero sa cause A, mayroong pulburon effects. At sabi dito, may other significant condition na probable atherosclerotic or cardiovascular disease. In layman's term, meron siyang nakitaan ng meron siyang sakit sa puso. Kasi cardiovascular disease. Meaning, mga kababayan, kapag inintindi ng mga doktor at mga nurses dyan, ng mga galing, ng mga palanggako, ngayon, ibig sabihin yan, sa layman's term, mayroong nakita ang coroners, ang doktor o yung coroners o yung nag-examine ng kanyang puso na mayroong problema ang kanyang mga arteries. Ibig sabihin, example natin, kunyari, yung gripo na lang ng tubig, naalala ko yung lecture namin sa nursing. Okay, naalala ko yung lecture ng teacher ko, ng professor ko. Let's say, gripo ng tubig. Dumadaloy ang tubig na dalisay mula sa Maria Cristina Falls. O, di ba? Ganyan. So, very smooth sailing ang yung normal lang, ganyan-ganyan. Kaso, biglang may pumasok sa tubo, may nagbara, may mga loko-loko, may nagbara ng whatever, putik, tanso, o any object na hinarang doon sa gripo na yon. So, meaning, kapag hinarangan mo, sa simple lang, ito yung gripo ng tubig, ito yung arteries ng tao, ni Paulo Tantoco. Hinarangan ng ganyan, dahil may harang, di ba, pwedeng sumabog yung tubo. Kaya magkakaroon ngayon ng boom, boom, boom. Di ba? Magugurgor ka ngayon. Kasi hindi na makapunta sa iyong, sa utak. Baka may high blood pressure mo, ang enough na oxygen na kailangan mo sa katawan mo, di ba? At sa utak mo. So, ganun yung pagpapaliwanag dito sa kanyang sakit. Pwedeng may pre-existing condition or nakita lang nung time na nagkaroon ng pagsusuri. Okay, so kinokorek na kasi na hindi overdose. Okay. Pero sa kadahilanan, umepekto dahil sa paggagamit ng pulburon. Fine. Let's stand corrected. Okay? Okay, fine. Okay. Pero maliwanag po, ma'am, na na sinabi talaga na mayroong pulburon effects. Kasi ang pulburon effects, alam niyo naman, nanonood naman kayo ng mga balita, di ba? Kapag ang daloy ng iyong dugo, okay, ay maayos o ng gripo ng tubig mula sa Maria Cristina Falls, kapag tinughungan mo ng pulburon, ang pulburon ay nakakapag-contribute sa bumibilis ang iyong what? Bumibilis ang iyong puso sa pagtibok. So kung bumibilis dahil hindi na, di ba? Imagine, gaganon ka, hindi ka na normal. So dahil bumara na lahat, boom. Kaya yun ang mga Isa sa dahilan talaga yung pulburon yan contributing factors kung bakit siya nabawian ng buhay. Ang question ko, Nina, sabi mo dito, nasa presensya siya ng kanyang asawa. Bata pa to palangga. 44 years old lang to. Ito yung malaking katanungan sa inyo. Arrhythmia. Minda Diaz, thank you for the medical. Ayoko lang kasi gumamit ng mga medical term kasi syempre hindi naman tayo nagle-lecture dito sa ating mga nursing students. Kaya pinapaliwanag ko sa magkakasundo tayo ng mga simpleng pananalita or layman's term na tinatawag. Here's the big question, ma'am. Sabi mo dito, Madam Nina, na ang iyong anak ay namatay sa presensya ng kanyang asawa. Bata pa to. 44 years old lang yung anak mo. Kung nasa presensya sa Nadina Arroyo, which is yun ang statement mo,
kung nakita mo, hindi ka naman mamamatay ka agad sa heart attack eh. Naggaganon ka na lang, di ba? Or kung, well, hindi naman heart attack ang kinamatay niya. Okay, sorry. Okay, baguhin ko yun. Punta tayo dito sa manner ng accident. Kung na-aksidente siya, let's say for example, na-trip siya, nadulas, napunta na sa banyo, sa bathtub, o sa kung ano man. Meaning, mga kababayan, hindi ka kaagad-agad mamamatay. Tatawag ka ng 911 para i-save ang buhay. Pero bakit sa murang edad, Ma'am Nina, I will, be irresponsible kita kasi wala naman po kayong dito. Ang bottom line po kasi dito, yung gobyerno, no? Pero mamaya pupunta po ako dyan sa inyo. Kasi alam ko, hindi kayo politikong tao, but ibigay natin ang respeto sa tamang tao. Pero ito ma'am, may loopholes dito. Bakit ganun-ganun na lang? Dahil ayon sa aking informante, bakit kung andyan pala ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Dina Arroyo Tantoco, na na-report kasi sa akin yan nung nasa dahig ako, ma'am. Siguro yung mga kasama ko doon sa Hague. Yung kasama ko doon sa bahay, nakita niyo na may picture ko, kinonfirm sa akin na according to that lady, gumagamit nga yung anak at yung may witness ako dyan. Hindi ako pwede gumagamit yung anak mo at saka si Dina Arroyo. Okay, sige, wag na tayo dyan. Okay, wag na tayo dyan mga ganyan, chuba-chucho. 'Di ba? Kung yan ang statement sa akin, dahil from dahil alam mo na marami mga chuba-chucho doon. Okay, ngayon, here we go. Nakakapagtaka yun. Kasama yung asawa tapos talagang hindi na iligtas ang buhay. The fact na you're in America and you're in Beverly Hills. Pag nasa Beverly Hills ka palangga, ang 911 dito mabilis pa sa 4:00. So yun lang ang number 1 kong katanungan. Then, the next letter niya, sentence niya. Okay, he died in the hotel room where he and his wife were staying. Okay? He joined his wife in the trip to be with her. Okay. Good point. Sabi niya, he joined his wife in the trip to be with her. That's why we are questioning you. We are questioning the government. Miss Nina Tantoco. Kasi, mga kababayan, okay, ang nangyayari kasi pondo ng gobyerno, kaya nga nagnanawagan tayo na magkaroon ng accountability and transparency kasi pondo ng gobyerno, meaning, Ma'am Nina, ang iyong anak ay mayroong pribilehiyo na tinatawag na, sinulat ko pa natin makalimutan, derivative privilege. Meaning, mga kabalangga, mga kababayan, yung tinatawag na derivative or whatever you pronounce it, privilege, ay na-extend kay Paulo Tantoco bilang asawa ng appointee ni Marcos Jr. Correct. Dahil may official position or appointee siya ni Marcos Jr., like, ano nga siya, di ba sabi mo dito? Kasi hindi pwedeng babaliwalain ito ng Malacanang. Dahil husband lang ito ng kanilang Secretary of Deputy Social, di ba? So, dapat meron talagang official statement na ano ang nangyari doon. Saan si Liza at that time? Siya ay okay? Social Secretary ni Lisa Marcos. So meaning, meron siyang derivative privilege. Nakikinabang si Paulo Tantoco ang iyong anak sa pondo ng bayan sa pamamagitan ni Dina Arroyo Tantoco na Social Secretary. Meaning, mga palangga, kung may diplomatic, a privilege itong si Dina Arroyo, meron din diplomatic privilege extended or accommodation si Paulo Tantoco. That's why hindi tayo titigil na bakit si Lisa Canas at si Marcos Jr. nung namatay po ang anak ninyo ni isang condolences, isang sympathy message, wala. Correct. Sinabi mo mismo dito. Yan rin, di ba? Yan rin ang argumento ko dati, di ba? Sa pagputok dito sa balita na ito. Kahit man lang official statement sa Malacanang, wala. Why?
Dahil ba guilty kayo? Tatanong lang ako ha. Siyang sekretary. No wonder ang taong bayan magdududa talaga. So meaning extended ang privilege. Hindi lang po yan asawa, mga anak kapag nagta-travel ang isang opisyal ng gobyerno. The more na nagde-demand kami ng accountability, transparency, ilabas nyo ang manifesto. Nung sila ay pumunta dito, ilabas nyo ang pinagbayaran sa hotel kung gamit ba ang credit card ng mga tantoko o credit card ng taong bayan. Sabi niya kasi, parang dapat naging, wait a minute, here's the headline. Okay? Madam, the more na dapat maging kabahagi kayo dito sa aming laban na ito, kasi ang nakikita namin dito, ma'am, cover up to eh. Okay, anong sabi ng headline? It made me shed tears. Nina Tantoco calls for compassion. Tells Amy Marcos First Lady had no role in San Paulo's death. Cover up na kagad. Inilabas mo na si Lisa Tanas eh. Ba't nakalimutan mo, Mrs. Tantoco, matatalino po ang taong bayan. Ngayon babasahin ko pa kasi talagang grabe ito. Oh. Sabi mo, he joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. You, madam, mali ka dun. Question ko, official yun yung pagpunta nila. Tanungin mo ngayon kung paano nakapasok ang pulburon sa kwarto ng anak mo. Taong gobyerno ang asawa ng anak mo. Hindi ba ang taong gobyerno ay alam nila na meron silang legal obligation? Kaya nga tayo may batas sa buong mundo na ang pulburon, napag-usapan namin yan ni Agent Morales, Schedule 1? Schedule 1 ba yun? Nag-under yan sa Schedule 1 sa batas ng Amerika, yang pulburon na yan, na ibig sabihin yan ay napakadelikadong substansya or substance na hindi yan pwedeng gamitin kasi hindi yan ginagamit for medical purposes. Ginagamit yan ng mga bangag for recreational purposes. Recreational para mag-create sila ng kabangagan. Much more, you are a business owner, ma'am. Much more na magbigay kayo ng ehemplo sa taong bayan. Sabi mo dito, okay, na sinasabi mo kaagad na si Lisa Tanas ay hindi involved. Involved siya dito, dapat mapanagot siya. Bakit hinayaan niya? Niniwala ko na involved talaga. That's my own assessment. Kasi po, kung napakinggan nyo ang latest speech ni VP Sara, may kakilala siya na nandoon mismo. Kitang-kita niya doon anong nangyari sa Beverly Hills. Dinideny nila. Kasi may kaibigan si VP Sara. I don't know if that kaibigan ni VP Sara is part of the entourage. Pero may nagsabi kay VP Sara. Okay? Bakit hinayaan niya na sa kanyang hanay ay may pumasok na ipinagbabawal na pulburon? Isa sa kadahilanan kung bakit napabilis ang pagbawi ng buhay sa iyong anak. This is not about private matter, darling. This is about public concern. Because, ulit-ulitin natin, they use the public money. Putang ina, mahirap bang intindihin yan? Now what? The more you open your mouth, the more talaga na mahubaran kayo. Sabi ko, I respect you. Ang minumura ko, yung Jutang Jinima, yung gobyerno. Yeah. Hindi po kayo. Pero sana, wag nyo namang wag nyo namang gawin pong tanga. Diba? Ang Pilipino. Kasi dapat ito, pinasulat mo to sa lawyer bago ka nag-comment. Para sana maganda yung pasada, no? Pasada ng mga sentences, ng mga comment and everything. Kasi if I have the capacity, I have lawyers, can you make a good statement for me, darling? Okay, fine. Maybe you're emotional or something, you know. Let's give you benefit of the doubt. Now, here we go. Sabi niya dito, Nina Tantoco, the partial autopsy report is open for you to see. Okay? It's already available. That's why we have got it here.
Okay? This is coming from the website ng Examiner. Okay, sabi niya. Okay, nowhere did it say our son? Okay, hindi daw, where did it say our son died of overdose? Okay. To be fair, hindi naman kasi nakasulat talaga na ang kinamatay ng kanyang anak ay overdose. Pero usually kasi, kapag namatay dahil nakitaan ng pulburon, parang naging sa atin, no, yung ating thinking kaagad ay na-overdose. Pero kasi hindi pa naman tapos ang report sa Beverly Hills. Di ba? Sa Beverly Hills Police, Okay pa, i-correct na natin yun, pinaliwanag na natin yun. Okay, go. Ang sabi mo dito, it had pulburon effect. Accident and heart disease, which is I explained it kanina. Okay? Sabi dito, it's hard enough to lose a loved one. That's true, ma'am. Especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. Okay, titigil ako dito. Ma'am, kung ang anak niyo po, sa sinasabi niyo dito, ay gumagawa ng maraming ginawang tama, tons of good things, loves the poor, how come na gumagamit po siya ng pulburon? Correct. How come? Kasi ang matinupong tao, ang mapagmahal sa kapwa, ang gumagawa ng kabutihan, yun ang sabi mo dito eh. At mahal ang mga mahirap, caring sa kanyang nanay, sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Hindi po yan gagamit ng pulburon. Never ever yan gagamit ng pulburon na sumisira sa utak at pwedeng ikamatay. And the fact nga, ma'am, ang asawa ng anak ninyo ay appointee ni Marcos Jr. Sabi ko nga, more so na sila ay maging ehemplo ng sambayan ng Pilipino bilang isang malaking negosyo kayo, di ba? At kilala kayo sa lipunan at si Dina ay appointee ni Bangag at Elisa Tanas. How come po na may pumasok sa loob ng hotel nila na pulburon? Now, dito tayo magkakasundo. Panagutin natin. Sabi niyo, mabait ang anak ninyo, ganito. Panagutin mo ngayon, sino sa mga katabi niya, sa mga kasama niya, sa entourage na yon, ang nagbigay sa kanya ng pulburon? Okay, so yun po ang reaction ni Maharlika. Ako naman, kung ako ang inyong tatanungin, personally, naniniwala po ako na itong si Paulo Tantoco ay namatay sa kadahilan ng gumagamit ng pulburon. That's my own opinion my personal analysis and belief sa mga ni-research natin. Pangalawa, kung tatanungin nyo ako na may involvement ba si First Lady Liza Araneta Marcos, in my opinion and analysis, sa tingin ko, naniniwala ako na merong involvement si F. Eliza. Kasi kitang-kita mo naman ang galaw ng Malacanang. Very obvious na umiiwas sila sa issue na ito. Ayaw nga nilang pag-usapan eh. Yan pa lamang ay malaking tanong sa atin. 'Di ba? Marami na tayong mga na-experience o nakitang mga napanood nating mga balita na yung mga guilty umiiwas. 'Di ba? So, I believe. Pero, ito yung conclusion ko dito hanggang issue lang ito. Hanggang ang Marcos ay nasa posisyon ng gobyerno, hanggang issue lang ito. Hindi talaga ito uusad. Not unless, kaya nga sabi ko, kapag hindi na presidente si Bongbong Marcos, ang dami pong kasong naghihintay sa kanila. Analysis ko yan it's my own opinion. Yun ang paniniwala ko na i-share ko lang. So marami po silang kaso. Pero sa ngayon,
na nakapwesto, na nakaposisyon sila ngayon sa gobyerno, mahirap ito. Kung hindi issue, hanggang issue na lang ito. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Libre lang ang mag-subscribe, guys, kaya subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.